So, good evening mga kakatnyel, mga kapiso Wi-Fi. For today's video, i-demo ko kung paano mag-integrate ng KLCIS voucher system sa pangmalakasang piso Wi-Fi software, no, ng Wi-Fi 5 soft. So, anyway, ang aking gagawin is this is a full tutorial on how to install KLCIS voucher system for your piso Wi-Fi. Ang requirements lang natin is dapat yung version nyo is naka 3.5.3. At kagandahan is yung KLCIS is fully compatible. Pwede ma-integrate sa Wi-Fi soft. So ngayon gagawan ko ng video. Kung medyo mabagal yung aking pagsalita, pwede po ninyong i-fast forward ito, igawin yung 1.2x or 1.5x kasi hindi po ako mabilis magsalita. So now, ano ba yung mga requirements natin? Number one, dapat meron po kayong account sa KLCIS voucher system. Okay. Una po nating gagawin is kailangan po natin ma-download itong integration script. Ito po yung 41 lines of codes. Ilalagay ko po ito yung link sa video description. Download nyo po ito. Once na download na ninyo itong KLCIS simple integration for Wi-Fi 5, iset aside lang po muna natin ito. Ang susunod is mag-create kayo ng KLCIS account. So dito ito po yung ating website, klinternetservices.com. Punta kayo dito sa sign up. Click nyo po yan. Sign up. Username. Ito po yung gagamitin natin sa pag-login. Email. Dapat active na email kasi po magsisend po tayo ng verification code sa inyong email na nilagay dito. Kung sakali po na hindi niyo na verify, in 5 minutes po maglalak po yung inyong account. Kahit anong reset nyo po yan, hindi po lalabas yung inyong account. Lalabas po yan na account not found unless kung ako na yung mag-intervene at i-activate ko manually ang inyong account. Password, tapos ilagay ninyo inyong GCash number. So ang GCash number, ito po yung disbursement number ninyo. So nakalock po ito sa inyong account. Once na mag-sign up kayo, hindi nyo na po ma-edit ito. So make sure na yung GCash number ninyo is active, complete, dapat hindi po mali. Kasi kung mali, once na mag-disburse na ng fund yung KLCIS voucher system, kapag mali po yung GCash number na lagay ninyo dito, ay hindi na po tayo nagre-refund yan. Kasi dapat i-check po ninyo maigi yung GCash na nilagay ninyo dito. So 11-digit GCash number lang ang ilagay ninyo. So ganito po yung itsura, no, kapag nakagawa na kayo ng account at nakalagin na kayo. Once na verify na ninyo sa inyong ang inyong email address, ganito po yung itsura. So meron po tayong dashboard. Makikita ninyong sales ninyo ngayong araw, weekly, monthly, all time, saka yung mga available vouchers, saka yung activated voucher, saka yung available for payout. So ang lalabas po dito sa available for payout, once na yung sale mo ay umabot na sa 100 pesos, lalabas po yan dito, yung available for payout. So i-click mo lang po ito, yung available for payout. Makikita mo yung balance mo dito. So may minimum payout po tayo na 100 pesos. So kapag umabot na, pwede mo yan maklik itong button na to, request payout. Ito. So ngayon hindi pa pwede kasi hindi pa umabot sa 100 pesos yung aking account. So next, i-secure po natin yung KLCIS API key. Ito po yung gagamitin natin doon sa source code na na-download natin. So required po yan. So pwede po natin dito i-copy itong API key na to. Tapos buksan po natin yung
inyong na-download na KLCIS Simple Integration Wi-Fi 5 Final. So, edit po natin yung API. So, lakihan ko, no? Ito. Meron akong comment dito sa line 26 na pakilagay ng KLCIS API ninyo sa value. So, ito po yung value na dapat natin i-edit. So, yung API key na makikita nyo sa inyong account, dyan po ninyo ilagay. Yon sa value, tapos save. Now, dito naman tayo, no, sa amount na lalabas sa drop down po ito. So, sa pagkakaalam ko, yung Wi-Fi 5 soft as meron kayong dalawang choice, no, sa na pwedeng gawin, no. Since na yung voucher natin, yung system natin is intended for voucher code, nagsuggest po si Sir Jason na pwede din po ninyo magamit yung credit. Kasi daw, sabi niya, mas maganda kung gamitin niyo yung credit kasi actual amount po yon. So, nakadepende po yun sa inyo kung paano ninyo kung anong gusto nyong setup, kung credit base ba o voucher base. So, ngayon, ang una kong i-demo is yung voucher base. So, yung gagawin natin is mag-generate lang tayo ng voucher. I-prepare na natin yung mga amount na gagamitin. So, limbawa, dito sa simple integration, meron ako mga demo amount na nilagay dito. So, naglagay ako ng 11 peso promo for 1 day. Ito lang, no. So, gagawin natin, halimbawa, no, for demo purposes lang, tatlong option lang yung ating ilalagay. Pagkatapos, gawin natin yung minimum natin is 10 pesos. Tapos ito is 20. Tapos ito is 100. Okay. So, kung 10 pesos yung nilagay ninyo, dapat sa value, ilagay nyo dito 10 din. Kung 20, dapat dito 20 din sa value. Kung 100, dapat 100 din. Okay. So, try natin, no, una-una sa voucher. Halimbawa, pwede nyong ma-edit dito yung description pala, ha. So, pagkatapos nyan, no, pagkatapos ng value. So, halimbawa, yung 10 pesos gawin natin yung sa voucher na 5 hours. Unlimited internet. Halimbawa, ganyan, no. Sa 20 pesos naman, 1 day. 1 day. Sa 100, gawin natin 7 days. Unlimited. Okay. Tapos save. So, yun lang. Yun lang kailangan natin gagawin. So, i-prepare lang natin to, yung ating mga amount, para may reference tayo kung ano yung amount or ano yung price ng voucher na kailangan nating i-generate, no? Kasi po, yung KLCIS, hindi po tayo on demand. Wala po tayong kailangan na remote access sa inyong mga devices. Hindi po natin kailangan mag-control ng Node MCU. Purely independent po yung ating system. Ibig sabihin, hindi po sa reliant kung may connection man kayo or wala, or may remote access or wala sa yung KLCIS. Ang kailangan lang ninyo is dapat meron kayong voucher code na na-generate at nilagay dito sa inyong account. Ito po, ito yung voucher import. Okay? So, halimbawa ngayon, wala tayong voucher code dito na nakalagay. Tapos natapos na natin ma-edit ito. Try natin, no? So, kopyahin nyo lang ito, yung inyong na-edit. Lahat, from the start to end. Pagkatapos, mag-login kayo sa Wi-Fi 5's soft na admin panel. Tapos, punta kayo dito sa system, settings. Hanapin ninyo itong client HTML folder. So, dapat
version 3.5.3 ha. Kasi sa lower version wala daw po ganito no na HTML footer. So pagkatapos dito sa itaas, mag-enter lang tayo, i-paste natin yung source code at i-save. Yun lang kadali. Refresh. Yun. Lumabas na po yung ating inedit na tatlong amount. So meron po tayong 5 days, 1 day, at 7 days. So mag-test tayo no, since wala pa tayong may na-upload na voucher code dito sa system, mag-e-error po ito. Mag-e-error yan. Okay, so try natin no. Dito. Halimbawa, 10 peso. Maglagay tayo ng number. Tapos click natin yung buy now. So lalabas po dito na walang available na voucher sa ganyang selected promo. So magre-redirect po yan sa website ng KLCIS. So hindi po kayo kakamali dyan kasi mayroon po tayong mga error code na lalabas, no? May mga reporting, error report. Okay, so gaya ng sabi ko kanina, kailangan natin mag-generate ng voucher code. So ang gagawin natin, mag-generate tayo ng 10 peso, 20 pesos at 100. Okay. So balik tayo sa admin panel, punta tayo sa vouchers. Unahin natin yung 10 peso, no? Click natin itong generate. Ano to? Not type. Allowed. Okay. So, gawin natin lang allowed, no? So, mag-generate tayo ng 50 pieces na 10 pesos. Halimbawa. Tapos, lagyan natin ng, kailangan pa siguro itong name, no? No, kayo na, depende na kung possible, kung ilang validity. So, halimbawa, gawin kong 1 day lang yung validity. Gawin ko yung lagyan ko ng prefix, halimbawa 8 yung length, lagyan ko ng prefix na hindi ko nalagyan. So since na yung nilagay natin dito is 5 hours, okay, so gawin natin tong 5 hours, 5 hours, name required, ito ba, okay, ito, halimbawa KLCIS, so ganyan lang. So gawin natin 5 Mbps. Kasi dito sa amin, 10 Mbps yung bigay ko eh. Okay, post limit. Ano to? Okay, validity. Ito yung post limit. So, blank lang natin. Oh. So, nag-generate tayo ng 50 pieces na 100 pesos, 10 peso voucher code na may roong 5 hours na oras na credit. So, generate. So, done. Grabe, napakabilis. Kudos sa developer ng Wi-Fi 5 soft. Pagkatapos, ito. Click natin tong ticket. Click natin tong save. Ito, save. So, once na save na, lalabas po dito yung Excel. Click natin tong Excel. Tapos, save. Click natin, save. So, once na save na, i-open lang natin to, yung Excel file. So, by the way, yung supported na import file type ng KLCIS ay naka-CSV. So, i-edit lang natin to saglit at i-save natin na CSV. Yung gagawin natin is delete natin to, hindi natin to kailangan. Yung tickets. Ito lang yung kailangan natin. So, yung instruction dito sa KLCIS is dapat meron lang dalawang column. No? Yung first column ay mga voucher code. Yung second column is amount. Na whole number, walang decimal point. Huwag ka nang magdagdag ng column row, column headers. So, ito po yung example. So okay na to, no? Tanggalin lang natin to. Ito. Burahin natin, i-delete. Tapos, i-format lang natin ito yung tool number. Number. Tapos, tanggalan natin ng
decimal places. Tapos, file, click natin itong save as. So, dapat mayroon kayong desktop pa sa pag-edit nito. I don't know kung sa cellphone pwede ito ma-edit, pero pwede naman siguro. Pagtsagaan. Tapos, piliin nyo yung file extension. Ito. Ito, CSV, comma, delimited. Tapos, save natin. Limbawa, lagyan natin 10 pesos. Okay. Save. Save. Okay, so import na natin dito yung 10 pesos. Okay, so click natin itong browse. Hanapin natin yung 10 pesos. Ito. Open. Upload. Okay, so nandito na po yung 10 pesos na voucher code na na-generate natin galing po sa Wi-Fi 5 soft. So mag-try po tayo, no? For sure, gagana na po itong 10 peso kasi may 10 peso na tayo na-upload eh. So, 52860 332, halimbawa ganyan yan. Click natin yung buy. Yun. So, gumana. Lumabas po yung payment gateway natin, no? So, GCash, Maya, GrabPay, Shopee Pay. Yun. So, wag nyo na lang po itong dibdibin yung pangalan ng shop ko kasi napakahirap po magpa-approve ng internet related or telco related sa Zendet. So, ngayon pinaprocess ko pa yung KLCIS IT Solutions na license ko. Hanggang ngayon di pa po sila nag-provide ng update kung hanggang kailan or yung duration ng approval nila kasi nag-apply po ako as business, verified business na, hindi na individual account. Okay, so skip nyo lang yan kasi gumagana naman yan eh. Business license po ng asawa ko yung ginamit ko dito kasi meron po siyang perfume business. Since na naka-upload na tayo ng 10 peso, working na po yan. So sa mga succeeding amounts dito, ang kailangan nyo lang is mag-generate uli kayo ng same process pero different amounts. So, working na po yung tatlong amount natin. Kahit itry po natin ito, automatic po pupunta na ito sa payment gateway kasi po nakapag-upload na tayo ng 10 pesos, 20 at 100. So, try natin ito 100. Lalabas na po yung payment gateway. Ito po yung checkout. Yun, 100 pesos. Payment to KLCIS IT Solutions. So, see, kung ano po yung nilagay ninyo na hotspot name dito is yan po ang lalabas dito sa voucher invoice. So, halimbawa, palitan po natin dito na Wi-Fi 5 soft demo. Save po natin to. Tapos, magbayad po tayo uli. Halimbawa, ito. Tapos, click natin yung buy now. So, yung lalabas po dito is ito. Wi-Fi 5 soft demo. So, hindi po malilito yung inyong client kung kaninong pangalan po ng Wi-Fi sila bumabayad. Okay. So, paano natin malalaman na tama na po yung ginawa natin? So, kung pupunta po tayo dito sa KLCIS dashboard, meron po tayong transactions dito. Ito. Lahat po ng mga client ninyo na nag-click po ng buy button at naglagay ng number dito po ng buy button, automatic po yan, maglalag po yan dito sa transaction logs. So, labas po dito unpaid since hindi po tayo nagbayad, lumabas yung contact number sa transaction ID. So, 15 minutes, in 15 minutes po kapag hindi sila nagbayad is automatic mag-expire po ito. Although, ang yung status niya is mag-remain unpaid pero
Kapag nag-check ka ng status niya, lalabas po dyan na yung transaction ID is expired na. Once expired na po yan, every 3 a.m., nagki-clearing po yung system natin, automatic deleted po ito sa system. Yung matitira lang yung mga paid transactions para po intact yung database natin, hindi po overcrowded ng mga data. Okay? So try natin, no? Ito. So, bibili tayo ng 10 peso na voucher code at maglagay po tayo dito ng contact number 52860-332. Click natin yung buy now. So, lalabas po yung checkout. Click natin limbawa GCash. Okay, mag-proceed lang po tayo. Next. Tapos antayin po natin yung OTP. So, yun. OTP is 994738. So, legit po yan na GCash, ha. Kasi kung makita ninyo, payments na gcash.com po yan. Tapos, ito. So, goods. Meron pa akong pera. So, ito. Try natin. Try with GCash. Click natin pay now. Click natin yung proceed. So, pagkatapos, ito po yung success URL. Lalabas na po yung voucher code. Yun. At makakatanggap po tayo ng text message. Yun. You paid 10 peso to Wi-Fi 5 soft demo. Okay. So, close muna natin to. Sana yun. Ba't nawala? Ito. Yun. Here's your voucher code. So, tugma po yan, yung voucher code dito at dito. Ito. So, kopyahin lang. Pagkatapos i-activate doon sa Wi-Fi 5 soft. So, click lang nila ito, extend by voucher. Pagkatapos i-paste yung voucher code na nakalagay doon sa success URL at sa SMS. Pagkatapos i-extend. So, yun. Success. Nagdagan po yung ating oras. So, halimbawa, kung gagamitin po ninyo yung credit, mag-try po tayo, no? Since na yung nilagay natin dito is tatlong amount lang naman, bali understood po ito na voucher kasi nilagyan po natin to ng description Generate po tayo ng 11 pesos. Ito. So, amount 11, 10 peso, quantity, 10 pieces. Yung length niya is 8. Yung name niya is KLC. Yes. Generate. Ito, 11 peso ticket. Save. Excel. Save. Tapos, i-open. Enable editing. Delete po natin to. Okay, so upload na akin yung uli yung 10 pesos, yung 11 pesos. Okay, so na-upload na natin yung 11 peso credit sa system. So, meron tayong 159 entries. Okay. So, yung gagawin natin is i-edit po natin yung ating client portal. Since hindi po nakalagay yung 11 peso credit dito, so, ang mangyayari is babalik ka din doon sa dito, sa simple integration. So, ilagay po natin dito yung 11 peso credit. Halimbawa, ito. Sa value 11, gawin natin ito 11 peso credit. Okay? Tapos save. Kopyahin. Saka balik uli dito sa system settings. Ito, naapin natin yung end of KLCIS na code. Ito, end.
highlight lang uli, saka delete, at i-paste yung bagong edited. Boom, saka refresh. Yon, lumabas na yung 11 credit, 11 peso credit. So, try natin bumili ng credit. Nag-close na ata yung ito. So, buy now. GCash. Next. So, 11.80.99. So, next. Lagay ng MPIN. Proceed. Pay. Proceed. So, tapos lalabas po yung voucher credit. Ito yon. So, kopyahin. Tapos balik tayo doon sa meron na tayong SMS, no? Na receive na 11 pesos. So, balik tayo doon sa client portal. Try natin, no? Ito ang credit code. Paste natin doon yung credit saka get. Yun. See? So easy. So, yung choice is nasa inyo. If gawin yung purely voucher lang, yung inyong setup, or mag-mix kayo ng credit. Pero as long as hindi magkapareho yung amount. So, I advise, no, yung credit gawin niyo halimbawa, gawin niyo siyang 100 up. Kasi yung credit is piso value yun eh. So, halimbawa may mga client kayo na gusto mag-deposit ng 500 pesos, 1,000 pesos. So, nakadepende na yun. I-edit nyo na lang ito. Ito. Dito. So, ganito lang po kasimple yung pag-implement. Siguro nagtagalan lang ako sa pag-demo kasi gusto ko po na lasapin ninyo yung nangyayari, no? Yung mga event kasi po medyo bago po ito sa pandinig nyo yung KLCIS voucher system. Kasi na-design po natin ito na universal magagamit ng lahat ng piso wifi. Hindi lang po ito exclusive sa isang OS. As long as maka-import ka ng voucher code, good to go na po yan. Yung meron nga dito nung gumagamit ng aking KLCIS para lamang mag-cash out ng GGibs Nag-generate lang sila ng dami voucher para mag-cash out ng GGibs para ma-simulate po ang legit na pagbayad. Meron din pong gumamit ng movie ticket na voucher code gamit yung KLCIS voucher system. So, hindi lang po ito exclusive sa Piso Wi-Fi, no? Halimbawa, meron kayong mga promo code na kailangan i-redeem. Pwede din po ninyo magamit ang KLCIS voucher system. So, dito ko lang po muna tatapusin yung tutorial. I'm sorry if it takes at least 1 hour of your time. Pero kung sakali po na kailangan ninyong sundan yung tutorial, may basihan kayo, is fast forward nyo lang po para mabilis. Pero try ko i-edit ito at i-mark down natin yung oras na gugugulin nito. Okay, so salamat uli sa walang sawang suporta sa ating KLCIS voucher system. So marami pa tayong feature na ilalagay dito sa susunod nating mga updates. So thank you. Yung credit po binibigay ko kay Sir Jonas at kay Sir Jason at salamat po sa pag adapt po ng KLCIS voucher system sa Wi-Fi 5 soft. Kayo po nagbigay ng basbas at nagbigay din po ng license para matest na akin yung system. So overall, maraming salamat sa inyong suporta at pagtangkilik ng ating ginawang
system, no, para sa inyong mga businesses. So yung sa mga katanungan about sa fees po, meron po tayong payment calculator, by the way. Ginawa po natin ito transparent po. Ito po yung fees page is tokelinternetservices.com/calculate. So limbawa, meron po tayong payout calculator dito. So sa 1,000 pesos na payout request, ito po yung matatanggap nyo. 944 pesos. So ito po yung payment breakdown. Okay? So 1.5% lang po yung kukunin ng KLCIS sa inyong principal amount. So the rest po yan is mga fees na galing po sa Sendet saka mga payout fee. Okay, so sa starter po, meron po tayong 150 per month. Yung mga walang Sendet account at yung may mga Sendet account naman 350 po. Kasi po 150 mas mura ito kasi naka-rent sila sa Sendet ko eh. Ayan lang po, kasimple. Okay. So, thank you. Kudos po sa lahat. Bye-bye. Huwag kalimutan po mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. So, last mag-join po kayo sa KLCIS Voucher System Group. At kung may mga katanungan kayo, pakilib lang po sa comment section. So, thank you. God bless and good night.